Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa patakarang neoliberal. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng bininggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa patakarang neoliberal. Sa panayam ng Pinoy Weekly, sinabi ni San Miguel na layunin ng komperensya na ipakita na hindi nagbago ang kalagayan ng mga bata sa loob ng 19 na taon matapos iproklama ng United Nations ang buwan ng Oktubre bilang buwan ng mga bata. Di pa rin maganda ang kalagayan ng mga bata at nagpapatuloy ang paglabag sa kanilang mga karapatan. Anya. Nagsagawa ng pag-aaral ang salinlahi hinggil sa epekto sa mga bata ng mga patakarang ipinatutupad ng gobyerno. Ayon dito, apektado ang 35.1 milyong bata sa 11.7 milyong Filipino na walang trabaho. Dahil apektado umano ang mga bata sa kawalan o kakulangan ng trabaho ng kanilang mga magulang, napipilitan silang magtrabaho sa murang edad. Kahit sa datos ng International Labour Organization o ILO at National Statistics Office NSO, nasa 5 milyon na mga batang manggagawa, kalakhan nito'y nasa sektor ng agrikultura. Ayon sa salinlahi, pinalala ng mga patakaran tulad ng liberalisasyon sa pangangalakal ang kalagayan ng mga bata sa pagpasok ng imported na mga produktong agrikultural, partikular na ang galing sa bansang US, mistulang nito ang lokal na agrikultura ng bansa. Patakarang neoliberal, dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!